Kristo na lumitaw sa Pilipinas. At kailan Pansinin niyo lumitaw po ha. Pansinin po ninyo ha. Nagtanong siya, sino daw nagtatag ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas? At kailan lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Pansinin po niyo yung kanyang... Pansinin po ninyo yung mga ipapakita niyang ebidensya para... tawag dito? Palitawin yung gusto niya. Abo, at para... magawa niya kunwari na gibain yung stand ng Iglesia ni Cristo. Tingnan niyo kung ano yung ebidensyang gagamitin niya. Sa Pilipinas, ayon po sa Britannica.com, Pambirang yan. Yan ang babasahin mo para patunayang mali Iglesia, Britannica. Busted yan. Dapat sana Biblia binasa mo eh. Busted yan. Ang napakinggan ninyo mga kapatid ay ang grupo ng The Revealers na sila'y mga kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na dahil ginamit ang mga history ay busted daw si Kaburnok. Pero di ba nila alam na kahit ang kanilang mga ministro, mga aklat nga ng Katoliko ang ginagamit? Di ba? Kung wala yung mga aklat Katoliko, lalo na yung malayong silangan, edi wa silang batayan. Pero alam nyo ba, nauna nating tinatalakay, siguro nalibing na ito sa limot dahil matagal na may isang kasama si Felix Manalo na kilalang founder ng Iglesia ni Cristo na ang buong pamilya ay converted sa simbahang Katoliko. Sino siya? Ang kinikilalang isa sa mga nagtatag sa Iglesia ni Cristo. Isa sa mga ministro ni Felix Manalo na nasa cover pa ng Pasugo Magazine. Siya si Egmedio Zabala. May panawagan siya matapos niyakap niya at sa buong pamilya ang simbahang Katoliko. Ayon sa aklat na ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo sa pahina 50. Sabi niya, nanawagan ako sa inyo sapagkat ako'y naging ministro ni Ginoong Manalo sa loob ng may 18 taon at natatalos ko ang punot dulo ng Iglesia. Ang layunin ko'y manumbalik kayo sa liwanag at sa katotohanan. Nasa aklat ni Egmedio Zabala. Matapos siya yumakap sa simbahang Katoliko pati na ang buong pamilya niya, siya'y kinikilala na sa history na isa sa mga founders ng simbahang Katoliko isa sa mga founders ng simbahang Iglesia ni Cristo. So ano ngayon? Nanawagan siya na talikuran ninyo ang siktang tatag lamang ng tao. Ating tatalakayin ito. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, kumusta? Welcome. Itong iyong lingkod, Brother Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At ating tatalakayin na naman ang aklat ni Ginoong Egmedio Zabala, isa sa mga kinikilalang founder ng Iglesia ni Cristo. No? Ayon sa kasaysayan. At nauna nating tinatalakay at lalo na yung pagtalakay at banat ng The Revealers sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ng mga kaanib. Although hindi sila pinahintulutan na mag-program kaya nakatago sila, pero binanatan nila si Kaburnok dito, so gamit ang history.
At bago diyan, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Welcome sa ating live streaming. No? At bago dyan, acknowledge muna natin ang pumasok ngayon. So, dami ng mga nag-react, no? Na mga nagkukomento sa nauna nating pahayag at pagtalakay batay sa aklat na ito na nagpapahiwatig sa kanilang galit. Huwag naman kayong magalit. Di naman natin layunin na saktan ang damdamin, kundi atin lang tinatalakay ang revelasyon mismo ni Ginoong Egmedio Zabala na matagal naging kasamang ministro ni Felix Manalo. Pero bago dyan, knowledge natin sila si kapatid na Erlinda Lapay, si Ayan Kent Alcala, si Mary Jane Palomera, no? Si Lucita Moralios, Alberto Realista, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. So, may panawagan kasi siya matapos niyakap ang simbahang Katoliko. No? Imagine, isang kinikilalang founders, isa sa mga tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo. At sa kaniyang pagsusuri, na-discover niya na ang tunay pala na Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika. Si Nanette Hekchanova, hello, kapatid. No? At nanawagan siya sa mga kaanib. So, may mga nagkomento kagabi na fake daw umano. I-research niyo muna. Hindi naman kami katulad sa nagbabalita ng fake na pare, di ba? Naalala niyo, converted daw na pare, pagkatapos fake pala. Si Egmedio Zabala, paano ninyo pasisinungalingan? Una, nasa cover siya ng Pasugo Magazine 1940, oh. 1940, nasa cover siya ng Pasugo Magazine. No, Egmedio Zabala. Oh. Dahil dami siyang mga nadalang mga inosente nasa aklat na ito, mga kapatid. Pero sa tagal ng kanyang pagiging ministro at masigasig na pagkaministro sa Iglesia ni Cristo, na makita ninyo sa Pasugo Magazine, nandyan mismo ang kaniyang larawan. Siya'y yumakap sa simbahang Katoliko. Kaya yun ang dahilan kung bakit nabuo itong aklat na ito, na siya mismo ang may akda sa tulong naman ni F.C. Burlongan, na may panawagan siya at revelasyon. Ayon sa aklat na ito, makita ninyo na may nihil obstat na ito, E.G. Casa Censor Deputados at imprimator ni Jose Jovellanos, Vicar General, noong Agosto 15, 1959. Matagal na talaga. Kaya parang nalibing na sa limot ito, mga kapatid. Sa tagal ng pangyayaring ito na isang converted na ministro at kilala sa pagiging tagapagtatag kasama ni Felix Manalo. Pagkatapos,
niyang yumakap sa simbahang Katoliko. Sisilipin natin ang sa pahina 50 dito. Ito ang panawagan ni Egmedio Zabala, mga kapatid. Sabi niya dito sa pahina 50, nanawagan ako sa inyo sapagkat ako'y naging ministro ni Ginoong Manalo sa loob ng may 18 taon at natatalos ko ang punot dulo ng iglesia. Ang layunin ko'y manumbalik kayo sa liwanag at katotohanan. Kung sa bagay, alam ko ring hindi kayo matitinag sa pamamagitan ng argumento sapagkat hindi naman kayo tatanggap ng paliwanag. Datapuat, nagbabakasakali ako, kaya't naglalakip ako ng panalangin sa aking paliwanag at panawagan. Iniibig ko kayong lahat, bangaman salungat ako sa mga aral at gawain ninyo na hindi makakristyano. Ganito rin naman sana ang maging pakikitungo ninyo sa akin. Wika nga, ibigin ang nagkakasala, nagkakamali, subalit kapupuotan ang kasalanan at ang kamalian. Yun ang nasa pahina 50 sa aklat ni Ginong Egmedio Zabala na may panawagan siya. At kung balikan natin ang pagbasa sa pahina 1 sa naturang aklat, ito may sinabi dito si Egmedio Zabala sa naturang aklat, mga kapatid. Ayon sa kaniya, sa loob ng may 21 taon, ako'y naging kasapi. 15 taon niyo'y sa pagiging ministro sa Iglesia ni Cristo sa ilalim ni Ginoong Felix Manalo. Dahil sa mahabang panahong ginugol at matinding pagod sa na pinuhunan ko sa pagpalaganap ng iglesyang ito, ako'y ibinilang ng Encyclopedia of the Philippines sa mga nagtatag nito. So nakasulat talaga sa Encyclopedia of the Philippines na siya ay nagtatag, kabilang sa nagtatag. Na ngayon, ano ba ang sabi sa encyclopedia na sinabing siya ay kabilang sa nagtatag? Ito po ang ating babasahin, mga kapatid, sa naturang pahina 1. Ayon sa nabanggit sa aklat ni Suelo Galang, Volume 10, 1936 edition, pahina 432-433, ang Iglesia ni Cristo ay itinatag ni Ginoong Felix Manalo sa Punta Santa Ana, Maynila noong 1914. Idinagdag ng palathala ni Ginoong Manalo sa aklat na ang Diyos ay humirang din ng iba pang lalaki na makakatulong niya, tumutukoy kay Felix Manalo, sa pagpalaganap ng lahat ng nais niyang ipatupad. Ang mga hinerang ay sina Justino Casanova, Teodoro Santiago, Santiago Lopez, Maximo Valenzuela, Bernardo Torla, Benito Somailo,
Raimundo Mansilungan, Felix Pineda, Feliciano Gonzales, at ito, malaking letra, Egmedio Sabala, Julio de la Rosa, Mariano Castro, Andres Tucker, Francisco Abalos, Rufino Dula, Simeon Tabano, Norberto Cruz, at Eugenio Cortez. Yun ang mga sinabi ni Felix Manalo daw na ang Diyos ay naghirang. Pero, ano ang karugtong sa pahayag nito ni Ginoong Egmedio Sabala sa aklat? Ito ang kanyang karugtong. Dito pa lamang ay nais ko nang ipagtapat na hindi ang Diyos ang humirang sa aming 18 ministrong na katulong ni Ginoong Manalo. Sa katunayan, anumang oras ay naialis ni Ginoong Manalo ang sino man sa amin. Siya ang nagturo sa amin kung ano ang itinuro namin. Yon ang pahayag ni Egmedio Sabala sa aklat na ito. At ituloy natin ang pahayag niya sa pahina 6, mga kapatid, sa aklat na ito ni Ginoong Egmedio Sabala, no? Na kinikilalang isa sa mga founders ng Iglesia ni Cristo. No? Ano po ba ang kaniyang pahayag? Ito, dagdag pa sa kaniyang sinabi. Lubhang marami ang naaakit ko at limpak-limpak na salapi ang naipasok ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya't lalong naging kapalagay ang loob ko ni Ginoong Manalo. Maraming mga aral ang binalangkas namin. Datapuat, marami rin naman ang binago hanggang magkaroon ako ng mga alinlangan. Nakasaksi rin ako ng mga pangyayaring paniwalaan dili sa buhay ni Ginoong Manalo at ng ilang ministro. At dagdag pa niya, ito, ang mga alinlangan ko'y tumutukoy sa pagiging anghel ni Manalo. Sa mga aral na pinagbago-bago at sa mga gawaing kaniyang kahiya-hiya sa harap ng Diyos at ng ng tao. Kami ni Ginoong Manalo ay nagkaroon pa ng samaan ng loob at noong 1941 ako'y lumayas sa piling niya. So, di siya tiwalag, siya daw ay lumayas sa piling ni Felix Manalo. At dagdag niya sa pahina 7 ng naturang aklat. Ito ang mabasa natin. Isang gabing matahimik, tinitingnan ko ang aking sipi ng Biblia. Natunghayan ko sa unang buklat ang kabanatang 15 at talatang 1 hanggang 5 ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ako ang tunay na baging. Mananatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Ako ay sa inyo.
kung paanong ang sanga ay hindi maaaring magbunga sa kanyang sarili hanggat hindi mananatili sa baging. Hindi rin kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang baging, kayo ang mga sanga. Yon. At dagdag pa niya sa paliwanag kaugnay dito. No? Sa bilang kilala na isa sa mga kasamang nagtatag sa Iglesia ni Cristo at isa sa mga ministro. Sabi niya sa naturang aklat, isang liwanag sa langit lamang ang makapagdudulot ng suminay sa isip ko at naitanong ko sa aking sarili. Ang mga iglesyang kaniyang kahapon lamang lumitaw at pinasimulan lamang ng tao ay kaugnay pa rin kay Kristo? Si Kristo, tulad ng nalalaman ko, ay nagtatag ng iisang iglesia. Hindi maaaring kapareho ng kaniyang relihiyon ang relihiyong itinatag lamang ng tao. Kailangan kong gayon. Nasuriin ko ang mga iglesia at hanapin ko kung alin sa kanila ang kaugnay ni Kristo. Tiyak nang hindi yaong kay Ginoong Manalong Iglesia ang kaugnay ni Kristo, sapagkat kilala ko si Ginoong Manalo at ako'y isa sa mga nagpatatag nito. Hindi rin yaong mga napasukan kong gawang tatag din ng tao. So, ibig sabihin, maliban sa Iglesia ni Cristo kung saan siya ay kinikilalang isa sa mga ministro, mga kapatid at isa sa mga nagtatag, no, nakasali pa siya sa ibang sikta. At ito din ang kaniyang karugtong. Gayon ang pangangatweran ko ng gabing yaon. Noong 1953, nakatagpo ko si Ginoong Amadeo Hilario ng Malabon, Rizal. So ito si Ginoong Amadeo Hilario ng Malabon, Rizal ay isang Katoliko. So, nang natagpuan niya, ituloy natin sa pahina 8, ito ang kanyang sinabi, mga kapatid. Pinaliwanagan niya ako tungkol sa reliyong aking kinagisnan. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makipag-usap kina Padre Francisco Avellano, Cipriano Leonin, at Laureano Cauwili. Sa tulong ng kanilang paliwanag at panalangin, natutuhan kong unti-unti ang tunay na aral at gawain ng Iglesia Katolika. Napaghulo ko rin na ang mga iniaral ko pala sa loob ng Iglesia ni Cristo ay pawang pagbibintang at pagbabatikos lamang sa Iglesia Katolika. Ako ay nagtatrabaho sa Tarlac na doon binibinyagan ang lahat ng aking mga anak at nagpakasal kami nang may bahay ko sa harap ni Padre Santiago Guanlao ng Tarlac. So, nabinyagan sila sa simbahang Katoliko at maliban na nabinyagan sa simbahang Katoliko, yung kanilang miyembro sa pamilya, nagpakasal sila dahil hindi sila kasal sa simbahang Katoliko. Tuloy natin sa pahina 8 pa rin sa aklat na ito. Sabi niya, ngayon ay nabubuhay na ako ng tahimik.
hinahangad ko naman na makapagpaliwanag sa iba kung mga kababayang naliligaw ng landas. Tuwing may pagkakataon, ako'y di nag-aatubiling maghayag ng aking buhay sa piling ni Ginoong Manalo at magbunyag sa mga kamaliang nananaig pa sa kahabag-habag at walang malay na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Grabe talaga ang revelasyon niya dito, mga kapatid. Kaya yung panawagan niya, muli, sisilipin natin sa pahina 50, panawagan niya sa mga Katoliko. Ito ang panawagan niya, no, ni Egmedio Zabala para sa mga Katoliko. Sabi niya dito, kung tayo'y may suliranin at magpapagawa ng bahay, lumalapit kayo sa inhenyero o karpentero, kung sa batas, sa abogado, kung sa sakit sa katawan, sa manggagamot, kung sa damit, sa sastre o modista, kung sa relihiyon o moral, ang ating suliranin, makatwerang sa pari o sa sinumang nag-aaral tungkol dito sa ang ating sangguniin. No, yon ang kanyang panawagan. So, lapit kayo, magtanong kayo, no, sa nag-aaral kaugnay sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko. Dagdag pa niya, no, sa pahina 50 pa rin, sabi ni Ginoong Egmedio Zabala, kaya ang panawagan ko'y huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga biglang sipot na mga mangangaral. Katawa-tawa ang labas ninyo kung sa isang barbero, empleyado sa opisina, musikero, kotsero o sastre kayo, pahahatol tungkol sa bagay ng relihiyon at moral. At kung ipinandangalan naman ninyo ang inyong pagkakatoliko, hindi kayo ang unang sisira sa inyong pananampalataya. Kadalasan, marami sa atin ang pintas lamang ng pintas, datapuat wala naman tayong magawang mabuti sa ating sarili at sa kapwa. Kaya, ang payo ko ay tumupad kayo sa inyong pagkakatoliko. Kung may alinlangan kayo sa pare o sa sino mang nag-aral na Katoliko kayo, magsangguni. Yun ang payo sa isa sa mga founders ng INC pala, no? Okay, ituloy natin ang kaniyang pahayag sa aklat na ito, mga kapatid, no? Sabi niya dito sa aklat na ito, pahina 51 na. Ito ang sabi niya, mga kapatid. Inaasahan kong kayo na mga Katoliko ang magiging halimbawa ko, sapagkat ako'y ngayoy lamang naliwanagan. Sama-sama tayong mag-aral sa ating pananampalataya at huwag tayong magpabaya sa ating tungkulin. Alalahanin nating ang mga iglesia ni Manalo at ibang sikta ay nakakaakit lamang doon sa mga Katolikong wala ng muwang, ay hindi pa tumutupad sa tungkulin kahit ng pagsisimba man lamang
kung linggo. Yun ang kaniyang pahayag. At dagdag pa niya dito, sabi niya, mahalin natin ang ating pananampalataya sapagkat lilipas ang dunong, ang ganda, ang yaman, tayo na rin ay mamamatay. Ang pananampalataya lamang natin ang makapaghahatid sa atin sa wastong pamumuhay at magandang kamatayan. Pagpalain nawa kayong lagi ng Panginoon at ng mahal na Birhen. Yun, napakaganda ang kaniyang panawagan dito ni Ginoong Igmedio Zabala. Na iwan ko kung alam ba ito ng mga karamihang miyembro nila na dating kinikilalang kasama sa pagtatag sa iglesia. Nasa Pasugo Magazine pa noong 1940. Siya pala'y yumakap sa simbahang Katoliko, nag-aral sa pananampalataya at naging dipensor sa pananampalataya, na ikasal sa simbahang Katoliko, mga anak ay nabinyagan. Sa pagkakataong ito, pakinggan na din natin ang banat ng The Revealers kay Cabornok. Ito. Sino ba ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas? At kailan Pansinin niyo lumitaw po Pansinin po ninyo nagtanong siya sino daw nagtatag ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas at kailan lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Iglesia ni Pansinin po Cristo? niyo yung pansinin po ninyo yung mga ipapakita niyang ebidensya para tawag dito. Palitawin yung gusto niya. Abo, at para magawa niya kunwari na gibain yung stand ng Iglesia ni Cristo. Tingnan niyo kung ano yung ebidensyang gagamitin niya. Sa Pilipinas, ayon po sa Britannica.com, sa Pambirang yan. Yan ang babasahin mo para patunayang mali Iglesia, Britannica. Busted yan. Dapat sana Biblia binasa mo eh. Busted yan. Yan na ba ang pinakamalakas mong sandata laban sa Iglesia? Britannica Encyclopedia? Kuya Siriac, tuloy pa natin. maidagdag ko lang bago natin ituloy yung video. Yung kanyang tanong tungkol sa Iglesia ni Cristo, bakit Britannica siya kukuha? Wala ka bang makuha na official stand ng Iglesia ni Cristo? Bakit kailangan mong magsinungaling at magturo ng mali para magmukhang tama yung content mo? Napakahinang CFD mo, packbuster ka. Bakit Britannica Encyclopedia babasahin mo? Packbuster. Sige, i-play na natin. As password natin kung saan pa siya kukuha. Tapos yan din. Yan din ang ginamit pa niya. The New International Dictionary of the Christian Church. Yan ang mga gagamitin mo para pamalian ng iglesia. Referensya galing sa mga kaibayo din sa pananampalataya ng Iglesia ni Cristo. Tukuha ka na lang ng kakampi mo, 'di ba? Yung against din sa Iglesia ni Cristo. Dapat sana ang ginamit mo para pamalian at pasinungalingan ng Iglesia ni Cristo na itinayo ni Cristo, si kapatid na Felix Manalo nagtatag, para lumitaw yung gusto mo, dapat sana Biblia. Kaya lang wala kang makuha sa Biblia. Kaya ang kinukuha niyang referensya, yung mga gawa-gawa din ng mga kakampi niya at mga kaibayo sa pananampalataya ng Iglesia ni Cristo. Kumbaga sa korte yan, Kuya Siriac, hindi tatanggapin niya ng judge eh. Hindi talaga. Dadalhin mong witness mo para magpatibay ang sinasabi mo. Yun ding kalaban. Di ba? Oo. Oo. Yan ang tinatawag na self-serving. Self-serving talaga yan. Opo, Ay, self-serving. hindi lang yan. Hindi lang yan. Mamaya, dyan din sa video na yan, para naman patunayan niya
na yung iglesia niya, Iglesia Katolika, ay yun ang itinayo ni Kristo, ang gagamitin din niya, ayan, aklat referensya rin, nagawa rin ng mga tao ng sanlibutan. Ayan o. New Book of Knowledge. Sipin niyo yan, imbis na Biblia ang basahin para patunayang ang itinayo ni Kristong Iglesia, Iglesia Katolika, ang binasa, New Book of Knowledge. Ano ba nakasulat dyan sa New Book of Knowledge? Nagawa din ng mga Katoliko. Dito po ang ating mababasa. Ililiwat na natin sa Tagalog. Roman Catholic Church. Ang kasaysayan ng Iglesia Katolika Romana ay nagsimula sa isang upper room sa Jerusalem. Noon pang 2,000 taon pa ang nakalipas. Ang Iglesia ay maaari. Sige, nakakaawa itong mga defensor Katoliko. Naawa tayo sa kanila. Kasi para patunayan lang nila na sila daw ang itinayo ni Kristo, ang gagamiting aklat, hindi yung aklat na kinasihan o banal na kasulatan eh. Samantalang kanina, yung ating mga ministro naglalahad ng katotohanan, saan binabasa yung katotohanan? Sa Biblia. Diba? Samantalang itong mga Katoliko, para patunayang sila ang iglesyang tayo ni Kristo, ayan ho, Biblia hawak ko. Ang babasahin nila, aklat na ginawa ng mga kapwa din nila Katoliko. Ayan, so napanood po natin ang kanilang mga buwelta at mga argumento. Ayon po sa kanila, bakit daw sa mga referensya hahanapin kung sino ang nagtayo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na kinaaniba ng The Revealers, mga kababayan. Kasi based doon sa previous video na kung saan kanila pong crinitic, ay binasa natin yung nakasulat sa Britannica, itong article mula sa Britannica.com, itong Iglesia ni Cristo, kasi ang sabi dito ay ganito: Iglesia ni Cristo, isang international Christian religious movement na bumubuo sa pinakamalaking katutubong simbahang Kristiyano sa Pilipinas. Ito ay itinatag ni Felix Isagun Manalo noong 1914. At yung isa pang binasa natin ay ito pong sa The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas na nasa page 776. Nakapagtataka kung napapansin niyo doon sa video, hindi nila ipinakita yung video, yung part ng video natin na binasa ko yung nasabing aklat kasi natatakot sila siguro na marinig ito yung sabing ganito. Ang Pilipinas ay gumawa ng sariling tong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Takot silang ipakita ito. Nako naman sige. Tapos, yung isa pa nilang buwelta, sabi nila, bakit sa mga referensya hahanapin kung sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na aking kinaaaniban di umano ayon sa kanila, no? Sige. So, yung kanila kasing kritik dyan ay yung binasa nating aklat, itong The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. At hindi ko na pababasahin yan dahil ang sinasabi dyan, ang Iglesia Katolika ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ayon din sa Standard Encyclopedia, page 776, ang kasaysayan ng Roman Catholic Church ay sa katunayan ang kasaysayan ng Kristyanismo. Takot sila dito, At talagang umiiyak sila kapag babasahin natin ito. So, sagutin natin ngayon ang tanong. Bakit sa mga referensya hahanapin kung sino ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na kinaaaniban ng The Revealers? At bakit sa mga referensya din hahanapin kung sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na akin namang kinaaaniban ayon sa kanila, no? Sige, so siguro para maganda yung sagot, tanungin natin ang banal na kasulatan. Ano bang sabi ng Biblia? Naalala ko tuloy, ang sabi nila na ako daw ay mahinang CFD dahil sa encyclopedia daw bumatay. Balikan nga natin yon. Bakit kailangan mong magsinungaling at magturo ng mali
para magmukhang tama yung content mo. Napakahinang CFD mo. Pakbuster ka. Napakahinang CFD mo. Pakbuster ka. Napakahinang CFD mo. Pakbuster ka. Grabe talaga sila, ano? Ang tindi talaga. Pero tanungin natin ang Biblia. Ano ba ang sabi ng Biblia? Pamasahin natin ang 8:8 ng Job. Ganito po ang ating mababasa. Read the history books and see. Maliwanag po, Biblia po ang ating binasa, mga kababayan. Biblical pala ang paggamit ng mga aklat kasaysayan, kagaya ng encyclopedia. Klarong-klaro, read the history books and see. Hindi naman sinabing read the history books and not see. Walang namang ganun. Ako naman, ito talaga mga revealers, palpak. Ibig palang sabihin, mali pala ang nakasulat sa talatang ito, Syriac. Sige nga, nako naman. Ito naman talagang taga-The Revealers, kawawa naman. Bakit babasahin natin ang aklat kasaysayan? Ayon po sa Isaiah chapter 41 verse 4, yung babasahin natin yung salin na International Children's Bible, ganito po ang sabi, Who caused this to happen? Who has controlled history since the beginning? I, the Lord, am the one. I was here at the beginning, and I will be here when all things are finished. Klarong-klaro po sa ating nabasa. Sino daw ang kumukontrol sa kasaysayan? Ang Panginoong Diyos. Ang Diyos ang may kontrol sa kasaysayan. Kaya, dapat nating malaman ang pagkontrol ng Diyos sa kasaysayan sa pamamagitan po ng mga aklat kasaysayan. Mga kababayan, napakaliwanag po niyan. Ang Diyos talaga ang kumukontrol ng kasaysayan. Katunayan, sa saling pa nga ng Magandang Balita Biblia. Ang sabi dito, sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito, mga kababayan. Ibig bang sabihin nito, mali din yung nakasulat sa talatang ito, Mr. Syriac? Ako naman, kawawa naman talaga itong mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Mga palpak talaga, no? Kaya napatunayan nating mahinang defensor pala sila ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, itong mga taga-The Revealers, dahil hindi nila kayang panindigan ang kanilang sinasabi. Ako naman. Susunod naman nating tatalakayin yung pahayag nilang dapat daw sa Biblia hahanapin ang mga ganitong impormasyon at hindi daw dapat sa mga encyclopedia. Nako naman, grabe naman yan. Sa bagay, yun naman talaga yung aral nila. Kagaya nitong nasa sa Iglesia ni Cristo Church of Christ, welcome ka, isang pasugo, God's Message Magazine, special issue sa pahina 20. Ganito ang sabi, ano ang batayan ng pananampalataya ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? Ang tanging batayan ng mga doktrinang itinataguyod ng Iglesia ni Cristo ay ang Biblia o ang mga banal na kasulatan. Kaya nga sila, Bible alone, no? O Bible alone doctrine yung kanilang sinusunod, mga kapatid. Wala ka namang mababasa sa Biblia na dapat sa Biblia lamang ang batayan ng pananampalatayang Kristiyano. Walang ganon. Wala kang mababasang ganon. Katunayan, sa 2 Tesalonica 2:15, dapat yung batayan, ayon dito, kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. Klarong-klaro po. Yung mga katuruang ipinasa ng mga apostol, especially si Apostol Pablo, ay sa pamamagitan ng mga sinabi ng mga apostol o sa mga isinulat ng mga apostol. Bakit sa mga isinulat lang bumabatay ang Iglesia ni Cristo ni Manalo? Nako naman, ang sabi sa Biblia, dalawa, sa pamamagitan ng mga sinabi
at sa pamamagitan ng mga isinulat. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Ang mga sinabi bang ito ni Apostol Pablo, salita ng Diyos din ba ito o hindi? Nako naman, grabe naman yan. Kaya ito, mali ito, mga kababayan. Busted! Yan! Nako, mali po yan. Siguro, sa palagay ko, takot lang kasi silang tanggapin ang katotohanang hindi sila talaga itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at ilusyon lang talaga nila ang mga kanilang sinasabi, mga kababayan. Nako naman. Ano pa ba ang kanilang sasabihin laban kay Kaburnok? Balita ko kasi, babasahin nila ang isang referensya at hindi sa Biblia. Nako naman, ito, panoorin natin. Tingnan natin, ano? So, batay dun sa mga aklat referensya, unfortunately, hindi po ayon sa Biblia. Batay dun sa mga aklat referensya na gawa din ng mga kapwa Katoliko na ni Pakbuster. Ang Iglesia Katolika daw, Roman Catholic Church, ay si Kristo nagtayo, kay Kristo nagsimula. At nagsimula daw sa upper room ng Jerusalem 2,000 years ago. So, yun ay ayon sa aklat referensya, hindi sa Biblia. Pero ito po, babasahin ko, mga nakikinig. Aklat na pinamagatang How Did the Catholic Church Start? Ito. Yung aklat na ito na sulat ng pare, opisyal na aklat katoliko ito sapagkat mayroong nihil obstat at mayroong imprimatur. Na-publish po ito noong 1952. Ano sinasabi ng pare sa aklat na ito tungkol sa Iglesia Katolika? Pareho ba nung sinasabi nung referensyang binabasa ni Pakbuster na si Kristo daw nagtayo ng iglesia at nagsimula sa Jerusalem noong 2,000 years ago? Dito po sa page 35 ng aklat na ito nakasulat. Back to the beginnings. So, the Catholic Church, So, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Yan ang klarong-klaro. Kaya tatanungin ko si Pakbuster kung sasagot siya sa video na to. Sino paniniwalaan niya ngayon? Yung encyclopedia? Yung New Book of Knowledge? O itong opisyal na aklat katoliko na sinasabing ang Iglesia Katolika hindi pala nagsimula sa Panginoong Jesucristo? Kailan nagsimula ang Iglesia Katolika? Kailan nagsimula ang Iglesia Katolika kung hindi ito nagsimula kay Kristo? Dito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day. Natawa ako itong kaanib sa iglesia ni Manalo. Di ba sila makaunawa ng English? Dahil sa debate namin ni Ramil Parba, wala na si Ramil Parba ngayon, no? Sa debate namin ni Ramil Parba, minadjik niya yan. Pero binasa nitong The Revealers, mga kapatid, ano daw? Catholic Church, So, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Yan ang paliwanag yan ni Kaburnok mamaya. Pinagputol-putol nila yan dahil ang konteksto dyan, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Bakit? Pinaliwanag sa pare na nagsimula na ito noon pa man sa Old Testament, completed sa New Testament. Iyon,
Mag-ingat sa INC. Incomplete talaga yan. Okay. May karugtong pa dyan. Klarong-klaro. Kaya tatanungin ko si Pakbuster kung sasagot siya sa video na to. Sino paniniwalaan niya ngayon? Yung encyclopedia? Yung... Grabe talaga ito sila magtampered na, no? Tampered pa na iglesia, tinatampered pa ang nakasulat sa aklat. Okay, tuloy natin. New Book of Knowledge? O itong opisyal na aklat katoliko na sinasabing ang iglesia... Okay. Eto, may babasahin siya. Saan nanggaling daw umano? Pansinin niyo ang binasa niya at ikumpara natin sa daya ni Parba. Katolika, hindi pala nagsimula sa Panginoong Jesucristo. Kailan nagsimula ang Iglesia Katolika? Kailan nagsimula ang Iglesia Katolika kung hindi ito nagsimula kay Kristo? So, kailan nagsimula kung hindi? Yon, pinagchap-chap talaga. So, yung mga inosente, magaling sila mag-magic sa mga aklat Katoliko, kaya delikado talaga na matangay kayo at mapayakap sa pirated na sekta. Dito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Ayan, page 36. Way back. Ano daw? Way back? Nakita nyo kung ano ang nakasulat diyan? Palakihin natin ha. Way back daw. Yun pansinin ninyo ang nakasulat. Yun ha. It is not altogether so buti na lang binasa niya. It is not altogether fantastic to say. Bakit sinabi niya na nagsimula kay Lucifer na ang binasa niya, it is not altogether fantastic to say. Diba? So, ibig sabihin, hindi natin masasabi na ang simula ng simbahang Katoliko, ba't sinulat kasi ito ng English? Dapat tinagalog na lang. Tuloy natin. Fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala. So may patawa-tawa pa sila na binasa niya ang nakasulat talaga. Ang problema lang, di lubos na unawaan. Pero paano minadjik ni Parba yan? Alam nyo ba? Paano niya yan dinaya? Eto mga kapatid. Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that paano niya binasa? The altogether fantastic to say. Nawala na ang it is not altogether fantastic to say. Ganon sila mag-magic. Ito'y sa debate namin, ni Parba. Paano niya binasa? The altogether fantastic to say. Napansin niyo ba? matuturo sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that Ministro nila yan. Ano daw? The altogether fantastic to say. Yun daw ang nakasulat. Pero, ito namang the revealers, binasa, di pa naunawaan. But, sinulat ito ng English, dapat Tagalog na lang sana. Kailan daw nagsimula yung Iglesia? So, may conclusion. Kailan daw nagsimula? Nang nag-revolt si Lucifer. Pero, may nakasulat, it is not fantastic to say. Di ba nila naunawaan niyang, it is not fantastic to say? Pagkatapos minadjik ni Parba, it is altogether fantastic to say. So, di na tayo magtaka. Dahil kahit Biblia nga, Iglesia nga, minadjik, kahit hindi sila,
inaangkin. Biblia nga si Mr. Cesar Dizon na Iglesia ni Cristo. O pansinin ninyo, paano minadjik niya ang Bible. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibugok. Yan. Diba? Dahil na-discover na siya, at panay pa rin ang kaniyang pinasinungalingan na ginawa niya ang pagdikit. At sabi niya, Defensor Katoliko daw ang gumawa, o kaya si Monsignor Abriol. Siya ang naghawak sa naturang Bible. Okay, balik natin ang The Revealers, mga kapatid. Church does not start with Jesus Christ. Yan ang klarong-klaro. Kaya tatanungin ko si Pakbuster kung sasagot siya sa video na to. Sino paniniwalaan niya ngayon? Yung encyclopedia? Yung New Book of Knowledge? O itong opisyal na aklat katoliko na sinasabing ang Iglesia Katolika hindi pala nagsimula sa Panginoong Jesucristo? Kailan nagsimula ang Iglesia Katolika? Kailan nagsimula ang Iglesia Katolika kung hindi ito nagsimula kay Kristo? Dito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay, ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Revolt. Poroton, pakitulungan mo ako. Nagrebelde. Nagrebelde o naghimagsik? Revolt. Come on, Jared. Yun pala. Ayon kay pare na si Daniel. Naghimagsik. Yun, naghimagsik. Daniel our Lord. At yan ay may imprimoputes, may censor librorum, may imprimatur ng kanilang pari, mga pari din ito So, busted talaga si Pakbuster dun sa mga pinagpapasa niya. Kaya, Kuya Syriac, hindi dapat ang tawag dyan ni Fakbuster, kundi Palpak-buster. Palpak Amen. Ayon sa kanila, ang isang aklat katoliko ang umamin na hindi nagsimula kay Kristo ang Iglesia Katolika. Aba, grabe naman ito talaga, mga kababayan. At yung binasa, itong How Did the Catholic Church Start ni Daniel Lord sa page 35. Kasi sabi daw dito, back to beginnings. So the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Tapos meron pang isa, itong nasa page 36 naman. Ang sabi naman dito, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Yan ang nakasulat. Dahil nakasulat ito, pinapalabas nila, umamin daw ang Iglesia Katolika na hindi daw itinayo ni Kristo ang kanilang iglesia. Tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Sandali. Akala ko ba sa Biblia lang dapat ang batayan para malaman kung sino ang nagtayo ng iglesia ninyo? Pambirang yan. Yan ang babasahin mo para patunayang mali iglesia, Britannica. Busted yan. Dapat sana Biblia binasa mo Sana Biblia binasa mo Sana Biblia binasa mo
Bakit nagbasa sila ngayon ng isang aklat? Nako naman, grabe talaga. Ang tawag dyan, mga kababayan, INC. Inconsistent. Nako naman ha. Double standard po yan, mga kababayan. At galit ang Diyos dyan, mga kapatid. Babasahin natin ang Proverbs chapter 20, verse 23. Sa The Passion Translation, ganito po ang ating mababasa. The Lord hates double standards. That's hypocrisy at its worst. Klarong-klaro po. Nasa Biblia po. Impokrito kayo talaga, mga taga-The Revealers. Kasi double standard. Mga kababayan, biruin mo, sasabihan tayo na hindi pwedeng magbasa sa mga aklat kasaysayan, sa mga encyclopedia. Dapat sa Biblia lang. Ang ending, sila pala itong nagbasa, hindi sa Biblia. Nako, nakakahiya talaga ito, ano? Double standard talaga. Ngayon, paano naman itong binasa nila? Itong nasa page 35, mga kababayan. Kasi sabi dito, so the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Base ba sa kanilang binasang referensya? Ibig bang sabihin nito, hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Sabi namang sweeping conclusion yan, mga kababayan. Ibig sabihin nito, mga kapatid, talagang mahina ang reading comprehension ng mga taga-The Revealers, lalo na itong si Syriac na nagbasa ng aklat. Hindi naunawa ng binasa. Nako naman ito pang masaklap dyan. Kung babasahin ko pa, itong nasa page 12, sa aklat din ito, na kanilang binasa, ay nako, talagang babagsak talaga sila sa kumunoy. Ano bang sabi sa pahina 12? Ganito po ang sabi. Si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Napakaliwanag po. Christ is the founder of the Catholic Church. Bakit po iniwasan nila ang nakasulat na ito sa aklat na kanilang binasa? Na si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Kasi pinipili na nila ang kanilang babasahin. Nako naman, talagang INC, incomplete. Nako naman. Kawawa naman. Ngayon, babasahin natin. Itutuloy natin ito pa ang sabi. Gayon pa man, higit pa ang ginawa niya kaysa sa pag-imbento lamang ng isang bagong anyo ng relihiyon. Sa katunayan, hindi tama na sabihin si Jesucristo sa kanyang iglesia ay nagsimula ng isang bagay na ganap na bago at kakaiba. Mula sa lumang batas, iningatan niya ang lahat ng pinakamabuti. Dito niya pinag-isa ang alam niya na dapat pang gawin. Siya mismo ay kabilang sa lumang tipan at sa bago. Siya ang kawing na nag-uugnay sa kanila. Ang katuparan ng propesiya, ang ama ng lubos na pananampalataya. Si Kristo pala, yung kanyang iglesia na itinayo, hindi isang napakabagong institusyon, kundi ito po ay galing sa mga sangkap na galing po sa lumang tipan at yung iba naman nasa bagong tipan, mga kababayan. Itinayo po ni Kristo ang kanyang iglesia gamit ang mga sangkap na bida sa lumang tipan at pati yung mga nasa bagong tipan. Katunayan, biblical po yan. Nasa Efeso 2:14 hanggang 16. Ganito po ang sabi. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alita na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, binakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Napakaliwanag po. Para mabuo yung iisang katawan, yan na siyang iglesia, Colosas 1:18, ginamit po niya ang dalawang sangkap, ang mga Hudyo na siyang bida sa lumang tipan
at ang mga hentil na isa sa mga bida sa bagong tipan, mga kababayan. Katunayan, dito rin sa aklat, mapapansin na itong pagtayo ni Kristo ng kanyang iglesia ay isang katuparan sa propesiya. At yung propesiya na yon ay isa na dito, yung nasa Daniel 2:44, na ganito po ang ating mababasa. At sa mga kaarawan ng mga hari yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya oy iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipunin niya ang lahat na kahariang ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Klarong-klaro po. Dito po sa ating nabasang talata, may binabanggit po na ang Diyos daw sa langit ay magtatayo, maglalagay ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Ang katuparan nito, mga kababayan, ay ang mababasa sa Mateo 16:18. Dahil ang sabi sa Daniel 2:44, yung kaharian na yun, hindi magigiba kailanman, kahit daw ang mga pintuan ng Hades, hindi magsisipanaig laban sa kanya. Mateo 16:18, mga kababayan. So talagang biblical po ang nakasulat sa aklat, mga kapatid. Ngayon, puntahan naman natin yung isa pang nilang argumento, yung nakasulat sa page 36 daw, na ganito ang sabi, ililiwat ko na sa Tagalog. Ito ay hindi lubos na kahangahangang sabihin na ang malayong simula ng simbahang Katoliko ay bumalik sa kakilakilabot na araw nang ihagis ni Lucifer sa kalangitan ng langit ang kanyang mga bandila ng pag-aalsa. Nung binasa nila ito, tuwang-tuwa sila. Tanong, noong panahon na ito ba, natayo na ba ang Iglesia Katolika dahil sa kanilang binasang ito? Sige, tingnan natin. Pamasahin naman natin sa aklat pa rin na ito, sa page 65. Ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na sa Tagalog. Ang Iglesia Katolika ay nasa isip na ng Diyos noong ang paghihimagsik ni Lucifer ang nagpahati sa makalangit na populasyon at nag-iwan ng espasyo para sa paglikha ng sangkatauhan. Bakit hindi nila binasa ito? Kasi nga, pumipili sila ng kanilang babasahin. Ako naman. Talagang INC nga, incomplete, mga kababayan. Klarong-klaro, ang Iglesia Katolika, noong time ni Lucifer, nung siya'y naghimagsik sa ating Panginoong Diyos, nasa isip na ng Diyos ang Iglesia Katolika. Isang isipan ng Diyos ang Iglesia Katolika. Ibig sabihin, mga kababayan. Tama. Naging eksistido ang Iglesia Katolika bilang isang iglesia dahil itinayo ito ng ating Panginoong Jesucristo. Klarong-klaro sa aklat, si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Bakit hindi nila ito binasa? Nako naman, INC talaga, incomplete nako. Kaya itong kanilang grabing konklusyon na ito, nakakatawa talaga, INC nga, no? Inconsistent, incomplete pa. Ano itong si Syria, itong mga The Revealers, di incompetent, nako naman. Kawawa talaga, kaya busted yan, nako tanong, sino ngayon yung palpak buster? Tayo, okay naman, palpak buster kasi silang mga palpak yung binabasted natin. Ako naman. Kawawa naman. Sino ngayon yung mahina? Sila yung mahina itong The Revealers, mga kababayan. Kaya pala unofficial kasi palpak at mahina, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gaborno. At ito ang Factbusters! Napansin ninyo, mga kapatid, na sila ang panay na
nagpahayag na tampered, pero sa debate na yun, klarong-klaro, paano tinampered ang Aklat Katoliko? Kaya di naman natin sila kalaban. Pagdasal na lang natin na sana tulad ni Ginoong Egmedio Zavala, na isa sa mga kilalang founders ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mamulat sa katotohanan at yayakap sa katotohanan. Tama ang sinabi niya. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Tandaan natin mga kapatid, na ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pagmadaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. At pakisubscribe sa Factbusters PH ni Kabornok. Maraming salamat.